Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong ginagawang pag-aaral at pagbibigay buod na rin sa 5 araw po na devotional ayon pa rin sa Heidelberg Catechism. Nabanggit ko po noon na ang ating Heidelberg Catechism ay nahahati sa 3 pangunahing paksa. Ito po yung guilt, grace, and gratitude. Sa unang bahagi po, yung guilt part, tinalakay sa atin gaano kadakila ang ating kasalanan at ano ang naging miserable nating kalagayan o kahabag-habag na kalagayan dahil dito. Sa ikalawang bahagi ay yung grace part. Paano tayo pinalaya, tinubos o niligtas ng Diyos mula dito dahil sa kanyang biyaya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. At yung ikatlong bahagi ay yung gratitude part kung saan paano tayo tutugon sa Diyos ng mayroong pasasalamat dahil sa kaligtasan na ating naranasan. Nabanggit ko ito mga kapatid dahil tayo ay natapos na sa unang bahagi. Tayo po ay natapos na sa Lord's Day 2-4 na tumalakay po sa guilt part. Pinag-aralan natin na naihayag sa atin ang ating kasalanan, ang naging miserable nating kalagayan sa pamagitan ng kautusan. No? Through the law comes knowledge of sin. Ang kautusan ng Diyos ay nagsilbing tagapagturo, teacher, ayon sa Galatians, and also salamin, according sa Book of James, na siyang nagpakita sa atin, naglantad sa atin, nagpahayag sa atin ng ating karumihan, ng ating pagkukulang, at yung ating pagiging walang kakayanan na iligtas yung ating sarili. Napag-aralan din natin na nilikha ng Diyos ang tao na mabuti at ayon sa kanyang wangis. No? Hindi nilikha ng Diyos ang tao na makasalanan in the first place. Nilikha ng Diyos ang tao, specifically si Adan at Eva, na mabuti at ayon sa kanyang larawan, at tandaan natin ito, may kakayahan ang tao nung nilikha ng Diyos, specifically si Adan at Eva, may kakayahan sila na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. May kakayahan sila na ibigin ang Diyos, no? At lumakad sa katuwiran at magpatuloy sa napakagandang disenyo na itinalaga sa kanila ng Panginoon. Ngunit, alam natin ang naging kwento, dahil sa pandaraya at tukso, temptasyon ni Satanas, si Adan, na siyang kumakatawan sa ating lahat, sa buong sangkatauhan, ay kusa at tahasang sumuway sa utos ng Diyos. Kinain ni Adan at Eva ang nag-iisang bunga na nagmumula sa punong kahoy na siyang ipinagbabawal ng ating Panginoon. Sinuway ni Adan ang utos ng Panginoon at sinira niya ang kasunduan ng Panginoon sa kanya at sa buong sangkatauhan. Now, dahil dito mga kapatid, napag-aralan natin na si Adan at ang kanyang lahi, ang buong sangkatauhan, ay napalayas sa paraiso, sa mapagpalang presensya o piling ng Diyos, at nahatulan ng kamatayan ang buong sangkatauhan. Ayon po sa Roma 5:12a at Roma 5:18a, babasahin ko, noong nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang kasalanan niya ay nagdulot ng kamatayan. And then Roma 5:18a, kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, nahatulan ng kaparusahan ang lahat. Mula po sa kapahayagan ng banal na kasulatan, naniniwala po tayo na ang kasalanan ay minana natin mula sa ating ninunong si Adan. Si Adan ay tumayong representative o tinatawag nating federal head sa isang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. At ito ay malinaw po na inihayag sa atin Romans chapter 5:12-21. At mula sa Lord's Day number 4, last time pinag-aralan natin, nilinaw sa atin na dahil banal, matuwid at makatarungan ang Diyos, hindi niya maaaring isawalang bahala o palampasin ang kasalanan, pagsuway o pagrebelde na ginawa laban sa Kanya. Hindi natin maiiwasan, hindi natin matatakasan ang walang hanggang parusa ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. Nararapat natin itong pagbayaran at nararapat nating
tanggapin yung walang hanggang hatol ng Diyos dahil siya ay, again, banal, matuwid, makatarungan. At malinaw mula sa banal na kasulatan na ito yung isa sa katangian ng Diyos na isinasawalang bahala natin bilang mga makasalanan. Masyadong na overemphasize yung pag-ibig, awa at biyaya ng Diyos to the point na ating nakakaligtaan o nakakalimutan o nagiging magaan nga ang ating pagtingin sa kanyang katarungan at kabanalan. Kaya yun po yung talagang sinikap ng Heidelberg Catechism mula sa banal na kasulatan na linawin sa atin na dahil banal at matuwid, makatarungan ng Diyos, hindi niya maaaring palampasin, hindi niya maaaring isawalang bahala ang ating mga kasalanan. So again, si Adan na siyang kumakatawan sa buong sangkatauhan, kasama na rin ang buong creation, ay nalugmok sa miserableng kalagayan. At dahil si Adan, representing us, yung buong sangkatauhan ay nagkasala, dapat tayong patawan ng parusa. Kaya dito magsisimula ang ikalawang bahagi ng Heidelberg Catechism, yung grace part, kung saan atin ang pag-aaralan, paano tayo palalayain, ililigtas, tutubusin doon sa sin and misery na kinasadlakan natin. Sa Lord's Day number 5, question and answer 12 to 15, tatalakayin natin mga kapatid na kailangang masatisfy yung just requirement ng Diyos, kailangang pagbayaran ang katuwiran, ang katarungan ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. So ang sabi po ng question number 12, yamang ayon sa makatuwirang paghatol ng Diyos, kung gayon, ay nararapat tayong parusahan sa buhay na ito at magpasawalang hanggan. So mahalaga po yung eternal consequence or eternal penalty, eternal judgment, eternal punishment. Dahil ang Diyos ay eternal, walang hanggan ang kabanalan, katuwiran ng Diyos. Kaya ang kasalanan laban sa walang hanggang Diyos ay karapat-dapat na patawan ng walang hanggang parusa. Kaya ang tanong sa atin sa question number 12, tingnan niyo mga kapatid yung ikalawang bahagi, paano nga ba tayo makakatakas sa parusa na ito? So, kung ang parusa na ito ay talagang nakaabang o patungo na sa atin, hindi na natin may iwasan, paano tayo makakatakas? Paano tayo maliligtas sa parusang ito? At paano tayo muling maibabalik sa mapagpalang piling o presensya ng Diyos? So napakaganda nung ikalawang bahagi ng question number 12. Hindi lang tayo basta, hindi lang natin nais makatakas doon sa parusa ng Diyos, kundi nais nating malaman paano tayo mababalik doon sa piling o sa mapagpalang presensya ng Diyos. To illustrate, hindi lang tayo concern doon sa paano ba tayo makakatakas sa impyerno, kundi ang tanong din ay paano tayo mapapanumbalik doon sa paraiso, doon sa mapagpalang presensya ng Diyos. So, ang sagot sa question number 12, kalooban ng Diyos na manaig ang kanyang katarungan. Kaya nga nararapat itong pagbayarang lahat sa pamagitan natin o ng iba. So, dahil nga ang Diyos ay banal, matuwid at makatarungan, na-establish na sa atin na hindi niya maaaring palampasin ang ating mga kasalanan. He will, by no means, clear the guilty and punish. Nararapat tayong parusahan sa buhay na ito at magpasawalang hanggan. So, ang tanong, paano tayo makakatakas sa walang hanggang parusa na ito? Hindi lang basta makatakas, kundi paano tayo maibabalik, mapapanumbalik sa mapagpalang presensya ng Diyos. Ang sagot, kalooban ng Diyos na manaig ang kanyang katarungan. God requires that His justice be satisfied. Nararapat natin itong pagbayaran o maaaring mayroong magbayad para sa atin. Either or, dapat itong pagbayaran. Kaya ang question number 13 ay ito, magagawa ba natin, kung kailangan natin o ng iba na ito ay pagbayaran, ang question number 13, magagawa ba natin sa ating mga sarili na pagbayaran ang lahat nating mga kasalanan? Ang sagot sa anumang paraan ay hindi. Sa katunayan ay patuloy pa nating nadaragdagan ang ating mga kasalanan sa araw-araw.
So napakaganda mga kapatid. So kung kailangan talagang pagbayaran, ang tanong, pwede ba nating pagbayaran? Maaari ba nating pagbayaran yung ating mga kasalanan at hindi na tayo, hindi na natin danasin yung walang hanggang impyerno o yung walang hanggang kaparusahan mula sa ating Panginoon? Ang sagot ay hindi. Hindi natin kayang pagbayaran yung eternal punishment dahil araw-araw pa nga natin, sa katunayan, araw-araw pa nating nadadagdagan yung ating mga kasalanan. So, hindi natin kayang pagbayaran yung kasalanan ng ating minana at yung ating mga nagawa for the past years ng ating mga buhay. Ang masakit, araw-araw pa nating nadadagdagan, bawat minuto, bawat oras nadadagdagan pa ito. Kaya, kung pagbabayaran man talaga natin ito, pagbabayaran natin ito for eternity. Pagbabayaran natin ito, magpasawalang hanggan. Now, kung hindi natin maaaring pagbayaran dito, hindi natin matatakasan yung walang hanggang impyerno. Question number 14, maaari bang bayaran ng ibang nilalang na lang? Yung ibang nilalang, other creature, sino man, ang utang na ito para sa atin. So, kung hindi natin kayang pagbayaran, pwede bang ang ibang creature, meaning anghel, hayop, maaari bang ibang creature ang magbayad ng ating pagkakautang sa Diyos? Ang sagot sa question 14, hindi, sapagkat una sa lahat, hindi parurusahan ng Diyos ang ibang nilalang dahil sa kasalanan ng tao. Bukod dito, walang sino mang nilalang lamang ang makakapasa ng bigat ng walang hanggang buot ng Diyos laban sa kasalanan at makapagliligtas sa iba mula rito. So dahil, mga kapatid, sa tao nagtalaga ng kasunduan o tipan ng Diyos, ang tao ang nagkasala at sumira sa ugnayan at kasunduan na ito, marapat lamang na hindi anghel o hindi mga hayop ang magbayad sa kasalanan o magbayad sa pagsira o pagrebelde natin laban sa Diyos. Nararapat na tao din, tunay na tao din ang magbayad ng parusa. Kaya sa susunod na tanong, question 15, kung gayon, anong uri ng tagapamagitan at tagapagligtas ang nararapat nating hanapin? Now, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, mas bibigyan nating oras, ipaliwanag kung bakit kailangang ang ating maging tagapamagitan at tagapagligtas ay tunay na tao, At ayon nga sa sagot ng question 15, ano ang tagapamagitan at tagapagligtas na nararapat nating hanapin? Ang sagot, isang totoong tao, tunay na tao, dahil nga tunay na tao ang nagkasala sa Diyos, kaya ang tagapamagitan at tagapagligtas na dapat nating sumpungin o magligtas sa atin ay tunay na tao. Hindi lang basta tunay na tao, tingnan natin yung question 15, yung answer 15, hindi lang tunay na tao, kundi ganap na matuwid. At higit na makapangyarihan sa lahat ng nilalang, sa makatuwid, isa rin siyang tunay na Diyos. So sa answer number 15, mga kapatid, mayroong tatlong katangian ang dapat taglayin ng isang tagapamagitan at tagapagligtas na kailangan natin. At itong tatlong katangian na ito ay iisa-isahin nating aaralin sa mga susunod po na Lord's Day. But for now, maging malinaw nawa sa atin, mga kapatid, that the justice of God must be satisfied. Nararapat pagbayaran talaga ang ating kasalanan laban sa Diyos dahil siya'y banal, matuwid, at makatarungan. At ang dapat magbayad ay tao, tayo, o mayroong tunay na tao na tatayo para sa atin. Hindi tayo, hindi mula sa mga anghel o hayop o ibang nilalang ang makapagliligtas sa atin dahil nga tayo ay mga makasalanan na rin. Kailangan natin, ayon doon sa answer 15, ng isang tunay na Diyos, may kalikasan na walang hanggan, mayroong eternal nature, may kakayahan na tanggapin yung walang hanggang puot ng Diyos at ito'y kanyang mapagtagumpayan.
Kailangan natin ng isang tunay na Diyos na nagpakababa at naging tunay na tao at lumakad ng perpekto na natiling matuwid, hindi nagkasala hanggang sa huli. At alam natin na hindi tayo yun. Wala sa atin dito makapagsasabing, okay, meron akong eternal nature, kaya kong saluhin, tanggapin at pagtagumpayan yung walang hanggang parusa. And also, hindi ako nagkasala, kaya maaari akong magbayad ng kasalanan ng iba. No? Walang makapagsasabi sa atin, no, na nasa matino o maayos na kaisipan na magsasabing siya ay mayroong walang hanggang katangian o kalikasan at siya ay ganap na matuwid. Itong tatlong katangian na ito ay matatagpuan natin sa nag-iisang tagapagligtas at tagapamagitan na ipinahayag sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa 1 Timothy 2:5-6, basahin ko muna sa English Standard Version at sa Tagalog, "For there is one God and there is no mediator between God and men, the man Christ Jesus." Again, there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Sa Tagalog, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Hesukristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Iisa ang Diyos, iisa ang tagapamagitan na ibinigay ang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. To end, mga kapatid, mula sa ating miserableng kalagayan, kailangan natin ng isang tagapagligtas at tagapamagitan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ito, yung ating i-explain, i-elaborate, tatalakayin, pag-aaralan, hindi lamang sa grace part, hindi lamang sa buong Heidelberg Catechism, kundi ito rin mismo yung ipinahayag ng banal na kasulatan. Ang bad news, ang miserable nating kalagayan, tayo ay mga makasalanan, tayo ay dapat naparusahan ng Diyos sa buhay natin dito at maging for eternity, kailangan nating tanggapin yung walang hanggang parusa ng Diyos. At isa lamang ang ating pag-asa, isa lamang ang daan, isa lamang ang natatanging tagapagligtas at tagapamagitan na mayroon tayo. Hindi yung ibang mga tao rin na makasalanan, hindi mula sa mga anghel, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. There is no salvation in no one else, Acts 4:12. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Walang ibang pangalan na dapat tayong tawagin, walang ibang tagapagligtas na dapat tayong panampalatayanan. Ang ating Panginoong Hesus lamang, mga kapatid. At patungkol sa tagapamagitan at tagapagligtas na ito, ang siyang sentro ng Heidelberg Catechism. At binanggit ko nga kanina na siyang sentro rin ng buong banal na kasulatan at ng buong kasaysayan ng buong nilikha. Siya ang patuloy nating pag-aaralan, patuloy natin siyang kikilalanin, aalamin natin kung gaano kadakila ang kanyang ginawa para sa atin. Kaya nawa, mga kapatid, patuloy niyo akong samahan as we continue to delve in, to study, to grow more yung ating understanding who is our only Redeemer, Deliverer, the only Savior, Mediator that we have. Ang nag-iisa nating pag-asa, daan ng kaligtasan, hindi lamang para matakasan natin o mapalaya tayo doon sa walang hanggang parusa ng Diyos, kundi tayo ay mapanumbalik nga sa napakagandang original na disenyo ng Diyos sa atin, na atin siyang makapiling, maranasan natin yung kanyang mapagpalang presensya sa magpasawalang hanggan. So, again, mga kapatid, patuloy niyo po akong samahan sa ating pag-aaral at nawa patuloy ngang lumago ang ating pagkakilala sa ating nag-iisang tagapamagitan at tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Patuloy natin siyang makilala, patuloy tayong mamangha sa kung sino siya at ano yung kanyang ginawa para sa atin, at magdulot nga ito sa atin ng mas malalim na pasasalamat, lumalagong pananampalataya, at patuloy na kahandaan
na mabuhay para sa Kanya bilang ating pasasalamat. Muli mga kapatid, maraming salamat po. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon.